Namamangha ka, Miss Gomez? Bakit? Hindi mo ba mapaniwalaan ang lalaking pakakasalan mo'y hindi kasing linis ng pagkakaalam mo? Hindi nakakibuang dalaga. Walang kurap na nakatitig sa mukha ng binata dahil ba nalilito siya sa natutuklasan mula rito? O dahil abala siya sa pagbibilang ng moles na nagkalat sa mukha ng lalaki na tila ba lalong nagpalutang sa appeal nito? You're lucky dahil pakakasalan ka niya. Patuloy ni Juancho na ang tinig ay muling nagpakurap kay Ivana. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Kinuha siya ng isang lalaki ngayon lamang niya nakita para ipam-blackmail sa boyfriend niya. At nasa gitna sila ng laot. Pagkatapos nakukuha pa niyang mamalikmata sa estrangherong ito. Ikaw lang ang babaeng sineryoso ni Sander. Tumigas ang anyo ni Juancho. Hindi ka katulad ng ibang babaeng dumaan sa buhay niya para lokohin lamang. My poor sister. Nagkaroon ng infection sa uterus si Amanda a few months after she gave birth. Napabuntong hiningang muli ang binata. Nasa ospital si Amanda nang itakas ni Sander ang bata at ipadala sa Amerika kasama ng kanyang mama. Patuloy ni Juancho na nagtatagis ang mga bagang sa pagkakaalala sa kapatid. But before she died, nagtapat siya sa amin tungkol sa kanila ni Sander at ipinakiusap niyang kunin namin ang anak niya sa manlolokong lalaking yun. Ano man ang mangyari. Huwag mong tawaging manloloko si Sander. Nakakaawa ka, Miss Gomez. Isa ka rin pala sa mga babaeng madaling nadala sa mapanlinlang na ngiti at matamis na salita ng lalaking yun. Granting na totoong sinasabi mo. May karapatan din si Sander sa bata dahil siyang ama. 17 lang ang kapatid ko. Minor de edad nang ipagbuntis ang anak nila. May dapat siyang panagutan sa batas. Dinemanda ko siya pero na-dismiss lang dahil gumamit siya ng pera at impluwensya. Malamang pati ang birth certificate ng bata ay binago niya para hindi na namin mahabol. Noon naalala ni Ivana na hindi Amanda kundi Nereng nabanggit ni Sander na pangalan ng ina ng anak. Nagsisinungaling nga yata si Sander sa kanya. Naalala rin niyang pagkabalisa sa mukha ni Sander nang makausap nito sa telepono si Juancho. Kaya pala apektado ito ng mga sinasabi ni Juancho ay dahil kinuha lang nitong bata sa ina nitong si Amanda. Dahil itong magiging susi para mapasa kamay nitong mga mamanahin. Bakit kailangang akong gamitin mo laban sa kanya? Pinaliwanag ko na sa'yo kaninang rason, Miss Gomez. Ikaw, kapalit ng pamangkin kong ayaw ibigay ni Sander. Natigilan naman si Ivana. At kung hindi nga niya ibigay sa iyong bata, hindi ka rin mababawi sa akin ng magaling na boyfriend mo. At kung talagang magmamatigas siya, you'll be mine. Hindi na kita isa sa uli sa kanya. Then we'll be even. Tumaas bumaba ang puso ni Ivana. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng lalaki. You can't be serious. I am, Miss Gomez. Lalong nag-alala si Ivana para sa kanyang sarili. Ang tingin niya sa lalaking ito'y kayang panindigan ng bawat sinasabi. Hindi ka mananalo kay Sander. Kapag natagpuan niya kung saan mo ko dinala, pagsisisihan mong ginawa mong ito sa akin, Mr. De La Serna. Asik ni Ivana. What if magmatigas siya? Di hindi matutuloy ang kasal niyo. Nangiinis ang mahinang tawa ni Juancho. Naghahatid iyon ng takot para kay Ivana. This is unfair. Wala ka bang paninindigan at ako na isang babaeng walang kalaban-laban ang ginamit mo para lang makuha ang gusto mo? Malas mo, Miss Gomez. Ikaw ang naging nobya ni Sander Diaz. Isang bagay na pinagtataka ko. Well, he's good looking. Pero gwapo lang siya sa panlabas. Pwede ba? Huwag mong siraan sa akin si Sander. Kung kilala mo ang tunay niyang pagkatao, ewan ko kung ma-inlove ka pa rin sa kanya. Unless, of course, sinilaw kanya sa kayamanang makukuha niya. Nainsulto si Ivana sa huling sinabi ng kausap. Minahal ko si Sander dahil mabuting tao siya at hindi dahil mayaman siya. Ganti niyang wika at hindi maiwasan na magtaas ng boses. Mabuting tao? Sinundan niyo ng maanghang na halakhak ni Juancho na pumuno sa kabuuan ng yate. Hindi mo pala alam ang tungkol sa union leader na pinatapos niya nung isang taon na napalabas niyang napatay sa Rumble. Oh my, hindi ko maintindihan kung bakit may mga babaeng sobrang padalos-dalos sa pagpapakasal sa isang lalaking hindi nila alam ang tunay na kulay. I hate you, Mr. De La Serna.
I don't believe you. Kilala ko si Sander. Kaya wag mo kaming sirain. We'll soon find out kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya matitiis. At hindi siya papayag na mapunta sa akin ang kanyang fiancé. Bukas na bukas din ay ibibigay niya sa akin ang pamangkin ko. Sinong nahihibang na amang magbibigay ng sariling anak? Hindi niya mahal ang bata. Ginamit niya lang ito. Yung isa pa niyang anak at sa isa pang naging nobya niya ay hindi niya binibigyan kahit sentimo. At itinatanggi pa niyang anak niya dahil babae at hindi niya magagamit para makuha ang mana niya. Malinaw na kailangan lang niya at ginamit ang anak ni Amanda. Kaya niya ito kinuha at inilayo sa kapatid ko. Napansin din ni Ivana ang bagay na yun kay Sander. Ila wala itong amor sa anak. Muling sinulya pa ni Juancho ang pagkain. Malamig na ang breakfast. San mo ko dadalhin? Anong parte ng Pilipinas to? Hindi ka mabubusog sa katatanong, Miss Gomez. Ang mabuti pa, sanayin mo na lang ang sarili mo na ako lang ang taong makikita mo sa mga susunod na araw o linggo. Linggo? Nagsalubong na naman ang mga kilay ni Ivana. You mean, magtatagal ako rito? Like I said, depende yon sa magiging response ng boyfriend mo. Naipadala ko na sa kanyang message na hawak na kita. Kapag na-alarma siya at gusto niyang matuloy ang kasal niyo, hindi siya papayag na magdamag pa kitang bihag. Imagine ang girlfriend niya kasama ng isang lalaki sa isang yate. At anuman ang gawin ko ay wala kang magagawa dahil sa alon at mga pating lang ang makakarinig sa'yo. At doon mo rin mapapatunayan kung mahal ka niyang talaga. Umahon ang galit sa puso ni Ivana. Hindi mo ako pwedeng ikulong ng matagal dito, Mr. De La Serna. Dahil tiyak na hindi titigil si Sander at ang daddy ko sa paghahanap sa akin. Parang walang anumang tumalikod na si Juancho para iwan ang dalaga. Ngunit mabilis na sumunod si Ivana. Alam mo bang habang buhay ang parusa sa mga kidnappers? Nilamon lang ng hangin ang sinabi niya. Nawala na sa paningin niya si Juancho. Umakyat na ito patungo sa deck. Naiwan siyang natitigilan at nag-aalala para sa kanyang sarili. Paano na kung hindi mag-respond si Sander? Anong mangyayari sa kanya sa kamay ng Juancho na to? Na mukhang siyang paparusahan kapag hindi nakuha ang hinihingi nito kay Sander. Gustuhin man niyang tumakas, paano niyang gagawin? Nasa gitna sila ng laot. Sa inis at kawalan ng pwedeng gawin ay bumalik na lamang siya sa cabin at nagkulong doon. Kung ilang oras siyang nanatiling nakaupo lang sa kama at walang pipiling buntong hininga, kailangan niyang makuha ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang bag na alam niyang nasa pag-iingat ngayon ni Juancho. Kailangan makausap niya si Sander. Paano na ang kasal nila? Pero aaminin niya sa sarili, hindi siya gaanong nakadarama ng takot sa kamay ni Juancho. Oo, alam niyang kaaway ang turing nito kay Sander. Ngunit sa kabilang galit, ay may amo pa rin sa mga mata nito. Napakasarap pa rin pagmasdan ng lalaking ito. I must admit, mas gusto ko ang aura niya kaysa kay Sander. Hindi siya mestizo ng tulad ni Sander. Pero mas gusto kong features niya. Hindi nakakasawang pagmasdan. Parang lalong gumagwapo habang tinititigan. Mahigit isang oras siya nagkulong sa cabin. Tutal ay wala naman siyang magagawa. Maghihintay na lang siguro siya ng susunod na mangyayari. Ni sa hinaga pa hindi niya akalaing masusuong siya sa ganito. Not in my dreams. Pagkalipas ng isang oras ay pinukaw siya ng isang katok. Sinulyapan lang niya ang pinto, ngunit inignoran lang niya ito. Nagpatuloy ang sunod-sunod na katok, lumalakas. It's past 9. Hindi ka ba nagugutom? Tanong ng baritonong tinig. Hindi. Malakas na sigaw ni Ivana. Sigurado ka ha? Hindi na muling umimik ang dalaga hanggang maramdaman niyang humakbang palayo sa cabin si Juancho. Wala siyang balak harapin ito ng mabuti. Gusto niyang inisil ito at iparamdam na gusto na niyang makawala sa pagkakakontrol nito. Sa kanya patamad na inilatag ang katawan sa kama. Hindi niya alam kung ano ang kayang gawin nito. Ito lamang ang nakakaalam. Kung anong iniisip nitong gawin sa kanya sa mga susunod na oras o araw. Ginugulo din ang isip niya ng mga pinagtapat nito tungkol kay Sander. Kung totoo ang lahat ng iyon, ibig lamang sabihin hindi pa nga niya lubos na kilala ang lalaking nakatakdang pakasalan. Lumipas ang ilang sandali na naging napakabagal para kay Ivana. Kapag naaalalang nag-aalalang ama, ang umiiyak na mami niya, at ang pagkakagulo na maaaring likhain ng pagkawala niya, at ang posibleng hindi matuloy na kasal. Gusto niyang lumabas ng cabin at magmakaawa kay Juancho na ibalik at pakawalan na siya. Pero sa tingin niya sa lalaking yon, ay hindi siya pakikinggan nito.
Kung totoong mga sinabi nito ang dahilan ng pagdukot nito sa kanya, mukhang malayo ng pakawalan siya nito. Hanggang hindi niya nakukuhang hinihingi sa kanya, mukhang imposibleng ibigay ni Sander si Miguel dito. Napabalikwas siya ng bangon, umupo ng pakrus sa kama. Bakit nagsinungaling at naglihim sa kanya si Sander? Tanghali na nang makaramdam si Ivana ng pangangalam ng sikmura. Bakit ba siya magtitiis ng gutom? Kung mag-hunger strike ba siya, ibabalik na siya ni Juancho de la Serna kay Sander at sa kanyang mga magulang? Nagpa siya siyang lumabas ng cabin. Nagtuloy siya sa maliit na kusina na malapit sa hagdan na patungo sa deck. Naghalungkat ng makakain. Naalalang pagkain kanina ay inihanda ni Juancho para sa kanya. Kasalukuyan siyang paupo sa isang stool sa harap ng mesa. Nagsumungaw mula sa isa pang pintong may kurtina si Juancho. Parang napahiyang napatigil si Ivana. Go on, huwag kang mahiya. Be my guest. Tutal mukhang magtatagal tayong magkakasama rito. Ipinagpatuloy ni Ivana ang pagkain. Kahit naiinis sa kausap, hindi na niya ito muling sinulyapan. Naghihintay ako ng sagot mula sa boyfriend mo. 2 beses ko nang ipinarating sa kanyang mensahe ko sa pagkuha sa'yo. Pero mukhang walang balak na bawiin ka. O baka naman hindi naniniwalang nasa kamay kita. Sabi ni Juancho habang aroganteng nakasandal sa dingding ng kusina. Saglit na binitawan ni Ivana ang kubyertos na hawak at nag-angat ng muka. Sinalubong ang tingin ng lalaki. Bagamat sa tuwing magtatama ang kanilang mga matay, may parang tila kinikilig. Bagay na biglang pinagtakhan niya. Nakakatense kung tumitig ang lalaking ito. Tingin lamang nito'y magagawa ng paurungin ang kanyang dila at utusan siya. Pero hinamig ni Ivana ang sarili at tinipon ang tatag niya sa loob para tapatan ang tatag ng lalaki. Kung determinado itong kasangkapin siya bilang pang-blackmail nito kay Sander, kailangang ihanda niyang sarili sa mga susunod na mangyayari. Kailangan ding alerto siya. Ikaw na rin ang nagsabing wise si Sander. Matatag na sagot niya kay Juancho. Hindi siya basta kakagat sa pain mo. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Juancho habang matiim na nakatitig sa mukha ni Ivana. Then siguro'y kailangan mo nang ihanda ang sarili mo. Dahil kapag hindi siya nakapag-compromise sa akin, hindi na matutuloy ang engrandeng kasal niyo. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa mapupulang mga labi ni Juancho. Dahil sa akin ka pakakasal. Seryosong saad pa ng binata na nagpagulo sa isip ni Ivana. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.